this is your Mammy Me. Don't forget to click the subscribe button. Tatlong beses ng mabilis. Helix aspersa Mueller glycoconjugates, Helix aspersa Mueller glycoconjugates, Helix aspersa Mueller glycoconjugates. Hala, ano yun? Ang ibig sabihin po niyan ay snail slime or snail mucin. Bakit ito nakikita ngayon sa mga beauty products sa South Korea? Dahil po sa magagandang benefits nito sa ating skin. Una na dito is na-hydrate yung ating balat, nag-i-increase yung suppleness, nai-improve yung hyperpigmentation. Meron din itong antimicrobial properties para maiwasan mo yung acne. At na-stimulate nito yung production ng collagen and elastin. Kaya bago pa mag-Valentine's Day, subukan mo na itong Brilliant Skin Essentials Milky White with Snail Extract Whipped Soap. It has 10 powerful whitening actives and it is approved by Korea Food and Drug Administration. Okay? Ingat! Ay, bakit ganito? Uminom naman na ako ng gamot, pero bakit may nararamdaman pa rin ako para sa'yo? You're my pangga, I ain't looking for another. Ikaw lang baby girl ay sapat na. Mahilig ka daw umihi sa swimming pool? Hala, itigil mo na yan. Alam mo bang kamakailan ay nalaman na yung uric acid na kadalasang nakikita sa ating ihi at pawis kapag nahalo ito sa chlorine ay magproproduce ng trichloramine at cyanogen chloride. Yung cyanogen chloride ay isang chemical warfare agent at pwede itong madamage ang ating puso, baga at ang ating central nervous system. Yung trichloramine naman, pwede itong mag-cause ng acute lung injury. Yung pakonti-konting ihi, okay lang naman, pero yung napakarami na pong umihi sa swimming pool, medyo delikado na yon. Kaya ugaliin po natin na huwag umihi sa swimming pool at mag-shower na din po kayo bago kayo mag-swimming para matanggal yung mga excess na pawis. Okay? Ingat! Nakakabaog ba ang pagbabike? Base po sa huling pag-aaral nung nakaraang 2014, wala pong kahit anong koneksyon ang nakita sa pagbabike at pagiging infertile at pagkakaroon ng erectile dysfunction. Bagamat ang nakita po ay maaaring mag-increase ang risk ng prostate cancer sa mga nagbabike po ng more than 8.5 hours a day dahil po yung pressure ng saddle maaaring namamassage or nai-injure yung prostate. Tandaan, yung mga moderate exercise po, at least 15 hours a week, nakaka-boost po yan ng sperm count. Pero yung panonood ng TV ng more than 20 hours a week, nakaka-decrease po ng sperm count. Okay? Ingat! Hala, kung sino-sino hinahalikan mo ha? Hindi mo ba alam na meron tayong kissing disease? Meron tayong tinatawag na infectious mononucleosis o kilala sa pangalang kissing disease. Ito ay kadalasang kinokos ni Epstein-Barr virus pero pwede din itong ikos ng mga virus na ito. Paano ito nakukuha? Through bodily fluids, lalo na yung saliva mo kapag ikaw ay nakikipaghalikan. Pero pwede din ito makuha during blood transfusion, organ transplant o kaya naman through semen during sexual contact. Pagkatapos ma-infect nito, yung mga signs and symptoms kadalasang lumalabas after 4 to 6 weeks. At ilan sa mga ito ay ang pananakit ng ulo, pagkakaroon ng lagnat, sore throat, pamamaga ng kulani, pagkakaroon ng rashes, at pananakit ng katawan. Yung EBV infection, wala pong definitive treatment at wala pa pong vaccine. Pero kadalasan naman, nagre-resolve na ito in 4 weeks. Anong maaari mong gawin pag meron ka nito? Magpahinga ka, uminom ka ng maraming tubig, at pwede ka naman mag-take ng mga over-the-counter meds para sa iyong lagnat at pananakit ng katawan. Pero lagi po nating tandaan, mas mabuti pa din na kumonsulta tayo sa doktor at wag na wag po nating isi-self-diagnose yung mga sarili natin. At syempre, wag naman po kung sino-sino hinahalikan natin ha? Okay? Ingat! Paano nga ba ina-examine ang suso para makatulong sa maagang pag-detect ng breast cancer? Kailan ba dapat mag-self-breast exam? Kapag ikaw ay 20 years old at pataas na, maaari mo itong gawin buwan-buwan, ilang araw or isang linggo matapos ang iyong period. Pero kung wala ka naman ng period, pwede kang pumili ng isang araw sa isang buwan at gawin mo ito. Pero bago ang lahat, dapat alam mo na ang mga bagay na ito ay normaling pwedeng mag-cause ng changes sa ating mga breast. Unang step, tumayo ka sa harap ng salamin ng nakahubad, ilagay mo ang iyong kamay sa iyong bewang, yung muko ng konti, dapat i-forward mo yung balikat mo at yung siko mo, tingnan mo yung anyo ng iyong breast at nipples, at maaari mong pisilin ng bahagya yung nipples mo kung may lalabas na secretions.
Sunod naman, itaas mo ang iyong kamay, ipatong mo ito sa iyong ulo at tingnan ang anyo ng suso kung merong pagbabago dito. I-observe mo lahat ng sides ha. Sunod, humiga ka ng flat, itaas mo yung braso ng side na i-check mo, maglagay ka ng unan or towel sa may balikat mo. Gamit yung 3 middle fingers, yung umbok ha, hindi yung dulo, ito yung ipangkakapa mo. Yung pagkapa, 3 levels po, magaan, makatamtaman at madiin. Kapag sinalat mo yung breast mo, dapat circular motion, walang gap, kasama yung bandang kilikili, at masakop dapat yung buong breast. Maaari kang pumili sa mga patterns na to kung paano mo ito gagawin. Sunod naman, gawin mo ito ng nakatayo, mas madali kung nasa shower, ipatong mo lang yung kamay mo sa iyong ulo at salatin mo yung breast mo sa parehong paraan. Both sides ha! Huwag kagad magpanik kapag may maliliit na bukol. Usually non-cancerous yan at due to hormonal changes kagaya ng period. Pero kapag ikaw ay may nakapang bukol na matigas, meron ng pananakit, may pagbabago sa balat ng boobs mo, o kaya naman meron ng secretions na lumalabas sa nipples mo, magpakonsulta ka na sa doktor. At laging tandaan, wala pong pantay na boobs, okay? Ingat! May stiff neck ka? Hala, anong ginawa mo? Joke lang po. Ano nga ba ang stiff neck? Ito yung pananakit ng ating mga leeg, lalo na kapag tayo ay yumuyuko o kaya naman lumilingon dahil na-overuse yung neck muscles natin. Maaring dahil mali yung posture natin o kaya naman mali yung posisyon natin sa pagtulog. Anong maaring gawin kapag may stiff neck? Kung napapansin mong may pamamaga, pwede kang mag-apply ng ice pack. Kung naninigas naman yung muscles mo, pwedeng makatulong yung warm compress para ma-relax ito. Maaari ka ding uminom ng NSAIDs kagaya ng ibuprofen, pero syempre hinay-hinay lang sa pag-inom ng gamot at hinay-hinay din sa paggalaw ng leeg mo. Para maiwasan yung stiff neck kapag gumagamit ng gadgets, dapat eye level lang po ito at syempre mag-stretching ka pa din from time to time. Pero kung yung stiff neck mo may kaakibat ng lagnat, sakit ng ulo at panghihina ng mga kasukasuan, magpakonsulta na sa doktor, okay? Ingat! Laging makati yung puwet mo sa gabi? Hala, baka bulati na yan! Meron tayong tinatawag na Enterobius vermicularis o kilala sa pangalang pinworm or sitworm. Ito ay uri ng mga parasite na kadalasang naninirahan sa ating mga digestive system. Ito ay maliliit na worms na usually half-inch long lang, kulay puti, at yung infection na kinukos nila ay tinatawag na enterobiasis or oxyuriasis. Kahit anong edad pwede magkaroon ng pinworm infection, pero mas madalas ito sa mga school-age children. Paano ito nakukuha? Via ingestion or minsan inhalation ng embryonated eggs. Kapag ikaw ay humawak sa surface na meron nito or nakipag-shake hands ka sa taong meron nito at nasubo mo ang kamay mo, maaari itong pumasok sa iyong katawan at maaari itong mag-hatch sa iyong intestine at lalaki. Yung mga female adults kapag nangitlog, pupunta palabas ng iyong anus. Doon sila mangingitlog. Kaya kumakate yung puwet mo. At within 3 to 6 hours, pwede ka na maka-infect. Kapag kinamot mo yung puwet mo at humawa ka sa iba, makakahawa ka na. Yung mga taong may pinworm infection, maaaring walang simptomas. Pero isa sa pinakamadalas sa simptomas nito ay yung pangangati ng puwet, lalo na sa gabi. At maaari din magkaroon ng abdominal pain pag masyado ng marami yung pinworms. Paano ito na-diagnose? Meron tayong tinatawag na tape test. Sa umaga pagkagising, kumuha ka ng transparent na tape, idikit ito sa iba't ibang parte ng puwet. Pagkatapos ay ipasa ito sa doktor para masilip sa microscope kung meron kang mga pinworm eggs at mabigyan ka ng karampatang gamot. Mas maganda kung gagawin mo ito ng 3 sunod-sunod na umaga. Paano ito maiwasan? Lagi kang maghugas ng kamay lalo na pagkatapos mag-CR, panatilihin maikli yung kuko at iwasan ng nail biting, mag-shower sa umaga, at maaari mong laban ang iyong mga damit gamit yung hot water. Okay? Ingat! Ilang tasa ba ng kape yung pwede mong inumin araw-araw? Ayon po sa studies, yung healthy po is up to 400 mg of caffeine intake a day. Equivalent po yan sa 3 to 5 8-ounce cups of coffee a day. Sa mga buntis naman po, up to 200 mg of caffeine. Equivalent po yan sa 1 to 2 cups of coffee a day. Kasi po, pag sumobra, pwedeng magkaroon ng miscarriage. Okay? Ingat! 둘, 셋. 네가 너무 좋아. 어떡해 어떡해. 네가 너무 예뻐. 어떡해 나랑 만나볼래. 어떻게 생각해? 잔말 말고 말해. 좋다고 Pag sira na yung hymen, hindi na virgin? Hay naku!
Ano nga ba talaga yung hymen? Yung hymen po is a thin membrane na nagsusurround sa opening ng vagina. Yung normal na hymen ay kadalasang pa-half moon yung shape, may opening pa din para mag-flow yung blood ng kababaihan. Pero merong certain cases na nagkakaroon ng imperforate hymen kung saan fully covered yung opening ng vagina kaya hindi nagpo-flow yung blood, o kaya naman merong microperforate hymen na napakaliit ng butas, o kaya naman yung septate hymen, yung may extra bandang tissue kaya nagmumukhang dalawa yung opening sa vagina. Ito pong cases na to pwede ma-manage via microsurgery, kaya dapat kumonsulta ka sa OBGYN mo ha. Yung hymen po pwede mag-stretch or numipis over time. Pwede din po ito mangyari during sexual penetration o kaya naman during physical activities kagaya ng pagsasayaw, pagji-gymnast, pagbabike o kaya naman pag-horseback riding. Maaring wala pong pain or bleeding ang mangyari kapag na-stretch ito, kaya hindi po dapat ito maging basihan ng virginity ng kababaihan. Pero sana tandaan po natin na virginity is only a social construct. Huwag naman po nating ibase yung worth ng isang tao ng dahilan sa virginity. Para naman po sa kalalakihan, hindi po yung maraming nakasex ang basihan ng pagkalalaki nyo. At para sa lahat, it's your choice, it's your body. Do it when you're ready, okay? Ingat! Here is a quick and easy test to see how good your postural awareness is. Start by lining up your nose with the middle of the screen, close your eyes and turn your head to one side as far as you can for 10 seconds. Then, with your eyes still closed, try to find the middle where you started. The goal is to bring your head back exactly to your starting point. Next, repeat by doing the other side. People almost always do better coming back from one side than the other, and almost nobody can do it perfectly on both sides. Can you? Hindi ka nagsa-sunscreen? Hala, lagot ka kay Miss Glenda. Joke lang po. Bakit kailangan mag-sunscreen? Number 1, it protects us from the UVA and UVB rays. Si UVB rays, yung hanggang outer skin lang, kadalasan nagkakos ng sunburn at greater risk for skin cancer. Si UVA naman, mas malalim yung naaabot. Ito yung nagkakos ng long-term skin damage, aging at wrinkles. 2, it protects us from premature skin aging. Hindi kagad maglalabasan yung mga wrinkles mo kapag ikaw ay laging nagsa-sunscreen. Number 3, nare-reduce yung risk natin for skin cancer. Number 4, na-prevent yung uneven skin tone. Number 5, your skin is healthier overall if you use sunscreen. And don't forget to try Brilliant Skin Essentials Sunscreen Gel Cream. It has UVA and UVB protection with active whitening complex. And there's also a tinted version which you could use as facial primer. Okay? Ingat! Para po sa mga mahilig uminom ng energy drinks, hinay-hinay lang po ha. Una sa lahat, mataas po yung caffeine content nito. At too much caffeine could lead to heart problems such as irregular heartbeat and high blood pressure. Pwede din po kayo magkaroon ng insomnia, anxiety, at in your cases, pwede kayo magkaroon ng seizure o kaya naman cardiac arrest. Mataas din po yung sugar level nito, kaya nag-i-increase yung risk nyo for diabetes. At panghuli, iwasan po yung paghalo nito sa alcohol kasi po, pwede nitong i-mask yung effects ng alcohol na pwedeng makasama po sa atin. Okay? Ingat! Mahilig kang umupo sa unan? Hala! Magkakapigsa ka! Joke lang po. Ang pigsa or boil ay isang skin infection na kadalasang nagsisimula mula sa ating mga hair follicles o kaya naman sa oil glands. Ang pinaka-common na bacteria na nagkakos nito ay ang Staphylococcus aureus. Nakakapasok ito through breaks or mga cuts sa ating skin at didiretso sa ating follicles. Madalas tumutubo ang pigsa sa ating mga muka, singit, kilikili at puwet. Anong mga pwedeng gawin pag mayroong pigsa? Una, pwede ka mag-warm compress 2 to 3 times a day. Linisin mo yung pigsa mo gamit yung antibacterial soap. Pwede ka mag-apply ng antibiotic ointment pagkatapos i-cover mo ito ng bandage. Huwag mo itong puputukin dahil mas malaki yung tsansa na kumalat ito. Kung masyado nang malaki ang pigsa mo, dumadami o kaya naman masyadong masakit at meron ka ng lagnat, kumonsulta ka na sa doktor para mabigyan ka ng tamang antibiotics at doktor lamang ang maaaring magtanggal ng nana nito via incision and drainage. Huwag na huwag mong puputukin ng bote ang pigsa mo. Sige ka, lalong kakalat yan. Okay? Ingat! Nakalunok ka ng semen? Hala, mabubuntis ka. Joke lang po. Ano ba munang meron sa semen? It is a mixture of sperm plus bodily fluids produced by your seminal vesicles, bulbourethral glands, and prostate glands. Ilan pa sa komposisyon nito ay ang mga ito. Mataas ba ito sa protein? Meron po itong small amount of protein pero hindi po ito enough para ma-meet yung requirements ng katawan natin. Safe ba ito lunukin? It is generally safe to ingest po pero may mga rare cases na may taong may allergy dito. Ang tawag doon ay human seminal plasma hypersensitivity.
At syempre, increase din yung risk for sexually transmitted infection kagaya ng gonorrhea or chlamydia na maaring maapektuhan yung mga throat natin. Ang tanong ng lahat, spit or swallow? Huwag mong gawin yung bagay na hindi ka komportable at kung magsaswallow ka naman, siguraduhin mong walang sakit yung partner mo ha? Okay? Ingat! Malapad ba yung noo mo? Ako din eh. Meron tayong tinatawag na frontal bossing. Ito yung medical term sa prominent at nakaprotrude na forehead. Kadalasan associated din ito sa heavy na brow ridge. Ito ay maaaring maging marker sa mga kondisyon na maaaring maapektuhan ng ating hormones, bones, and stature. Isa sa maaaring maging cause nito ay yung acromegaly. Ito ay isang kondisyon kung saan merong overproduction ng growth hormones. Kaya mas malaki yung kamay, paa, panga at skull bones ng taong meron ito. Ilan pa sa mga sakit na pwede mag-cause ng frontal bossing ay ang mga ito. Siyempre, kailangan mo na malaman yung nagkukos nito bago ito matreat ng tama. Pero kung sadyang malapad lang yung noo mo, kagaya ko, pwede ka mag-bangs, mag-wig, o kung may budget ka, pwede ka magpa-hair transplant o kaya yung forehead reduction surgery. Huwag ka nang mag-alala, maganda pa din tayo kahit malapad yung noon natin. Okay? Ingat! Ilan ba talaga yung butas ng female reproductive organ? I-discuss ko to ha, pero pakiusap lang po. Lahat po sana open-minded. Wala pong mali siya at wala po sanang bastos. Pag-aralan natin yung external parts ng female genitalia. Yung kabuuang external part, ito ay tinatawag na vulva. Yung rounded mound ng fatty tissue na kadalasang tinutubuan ng buhok during puberty, ang tawag dyan, mons pubis. Ito naman yung clitoris. Ang katapat niyan sa kalalakihan ay penis. Ito ay nagre-respond sa sexual stimulation at nag-e-erect din ito. Ito yung labia majora. Ang ibig sabihin yan sa literal ay large lips. Pinoprotektahan yan yung mga delicate structures ng vulva. Ito naman yung labia minora. Ang ibig sabihin sa literal ay small lips. Ito ay lined by mucous membranes at rich in blood vessels din to. Nag-i-engorge ito during sexual stimulation. Pag-usapan naman natin yung mga butas. Una na dyan, yung urethral meatus or urethral opening. Dyan po lumalabas yung ihi. Dyan din po pinapasok dapat yung catheter. Pangalawa, yung opening ng vagina o kilala sa tawag na introitus. Dyan po lumalabas yung menstrual blood at dyan po pinapasok yung penis during coitus. At pangatlo ay yung anus. Dyan po lumalabas yung dumi. Sa gitna ng vagina at anus, merong balat. Ang tawag dun ay perineum. Wala pong masama sa pag-aaral ng anatomy, pero sana stop po natin yung pag-objectify natin sa mga kababaihan ha. Okay? Ingat! Paalala lang po sa mga magse-celebrate ng Valentine's Day, hinay-hinay lang po sa pag-make love ha. Baka may malak dyan. Joke lang po. Meron tayong tinatawag na vaginismus. Ito yung involuntary or walang control na biglaang pag-contract or pag-tighten ng vaginal muscles in anticipation to pain. Dahil dito, hindi po magawang magpasok ng tampon, ng penis, or ng speculum during gynecological examination. May dalawang klase po nito. Merong primary vaginismus, mula simula po hindi magawang mag-penetrate ng kahit ano, or merong secondary dahil naman sa mga previous trauma, infection, or hormonal changes, nagkaroon ng vaginismus. Nagagamot naman po yung vaginismus. Usually, combination ito ng counseling, dilator therapy, at pelvic floor control exercises. Kaya kung tingin mo meron ka nito, huwag ka mahiyang kumonsulta sa OBGYN mo ha? Okay, ingat! Paano ba talaga ang tamang pagpupo? Alam mo ba na may mga recent studies na sinasabing mas okay yung nakasquat kumpara sa nakaupo ka ng diretso kapag ikaw ay nagpupupo? Kasi kapag ikaw ay nakasquat, yung puborectalis muscle natin na nakarap around sa lower rectum natin ay mas nagre-relax at mas nag-straight ang ating rectum. Kumpara kapag ikaw ay nakaupo ng diretso, nacho-choke nito yung ating rectum. Ito yung sinasabing healthier position sa pagpupo. Dapat yung tuhod mo mas mataas sa yung hips, dapat din naka-bend forward ka at pwede kang gumamit ng footstool para mas komportable ka. Hindi pa ganun kalawak yung studies pagdating dyan, kaya kung komportable ka ng pumupo ng nakaupo ng diretso, walang problema. Pero kung nahihirapan ka magpupo, pwede mong subukan yung pag-squat. Ilang pang tips para ma-prevent ang constipation, mag-high fiber diet ka, stay hydrated, mag-exercise ka. Okay? Ingat! May pasa-pasa ka? Hala! May polio lang katapat niyan. Tama! Joke lang po. Kung malala na po ang inyong pasa-pasa, magpakonsulta lamang po sa mga eksperto tulad ni Doc Carzello na. Yes! Okay? Ingat! Galing! Guys, ang hirap naman ang pinag-
Hindi ka nagtatanggal ng makeup bago matulog? Ew! Joke lang po. Bakit kailangan tanggalin ang makeup bago matulog? Una, syempre, maaari ito mag-clog sa pores mo. Maaari ka mag-breakout, dadami ang pimples mo. Pangalawa, maaaring na-expose ka sa mga free radicals sa environment. Bini-breakdown nito yung collagen at maaaring dumami ang wrinkles mo, tatanda yung mukha mo. At pangatlo, kung hindi mo tatanggalin ang iyong makeup, pwedeng ma-infect yung mga mata mo o kaya naman yung eyelashes mo. Kaya huwag kakalimutan tanggalin ang makeup bago matulog gamit ang Brilliant Skin Essentials Micellar Deep Cleansing Water. Ito ay merong tiny micelles na nag-aakas magnet para matanggal yung dumi at mga makeup natin sa mukha. Okay? Ingat!